Good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, maray na aga sa Indogabos, sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. At sa inabot po ng ating broadcast sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, magandang gabi man o umaga sa inyo, ay bati po ang ating palatuntunan. At kayo po ay magantabay dito po sa ating programa dahil sa maya-maya ay minabuti natin, ma'am, na bigyan po natin ng kahit paano konting oras batakin natin para sila po ay mabati at mabanggit po yung kanilang mga pahayag dito po sa ating palatuntunan. Yun yung dahilan ka, Ellie, kung bakit hindi tayo nag-invite ng guest ngayon. Unang-una, sobrang dami ng issues. Pangalawa, napansin natin na matagal-tagal nang hindi natin nababati yung mga sumasama sa atin linggo-linggo. Kaya siguro ngayong linggo, ibahin naman natin. Mas maraming oras para pag-usapan yung mga issues na nangyari ngayong linggo at mas maraming oras din para batiin muli yung ating mga kasamahan linggo-linggo. At para po sa ating mga kababayan, yung mga sumusubaybay po, lalo na po sa social media, dito po sa Facebook ko, mga kasama, Facebook Live, yung RMN News Nationwide, The Sound of the Nation, at ganyan din po sa BP Lenny Robredo sa Facebook Live. At maaari kayong magbigay po ng mensahe dito po sa ating palatuntunan at sisikapin po natin na mabasa po lahat. Pero kung hindi po talaga kayanin, paumanhin na agad. Kami na agad umingi na paumanhin. Samantala, napakarami ho ng mga issue na pinag-uusapan, pero siguro, ma'am, gusto rin malaman natin mga kababayan yung ating mga naging ilang aktibidad po sa buong linggo. Alam namin punong-puno, pero siguro yung mga kahit yung mga pangunahing naging aktibidad po ng Office of the Vice President. Ayun, punong-puno yung linggo natin ka, Ellie. Pinakaunang highlight yung National Executive Council meeting ng Liberal Party. Sa konstitusyon kasi ng partido ka, Ellie, kailangan gawin yon, lalong-lalo na kasi kailangan mag-nominate ng mga kandidato para doon sa koalisyon. Kung naalala ka, Ellie, ng mga kasama natin, nagdesisyon yung oposisyon na mag-field ng isa lang na coalition ticket. At yung NECO na ginawa nung Martes, yun yung paraan ng Liberal Party para mag-nominate doon sa coalition. Merong initial na 3 pangalan. Na ni-nominate Senator Bam Aquino, former Deputy Speaker Erin Tanyada, saka si Attorney Chel Jokno. Si Attorney Jokno, Eli, siya yung founding dean ng College of Law ng De La Salle University at siya din yung pangulo ng FLAG, yung Free Legal Assistance Center. Ayun. Sila yung unang ni-nominate. Meron din tayong gusto pang idagdag na inominate si Samira Gutok. Pero si Attorney Chel saka si Samira ay hindi mga Liberal Party members. Pero kino-consider sila para sa coalition slate. Sinabi ko naman dati na iniimbitahan natin si Secretary Mar Rojas na sumama sa slate, pero wala pa siyang desisyon. Pero Ellie, yung kabutihan nito kasi yung filing na move sa October 11. Dapat sana October 1, di ngayon na sana yung linggo. Na-move siya ng October 11, so may panahon pa kami para i-finalize yung coalition ticket. Pero yung debate kasi Ellie dun sa coalition, pupunuin ba yung 12 o gagawing mas kaunti? Para ngayon, yung mas matimbang ngayon na hindi punuin. Hindi punuin yung slate. Ano din to, parang strategy. Pangalawa, gusto talaga natin na yung quality saka yung pagkakaiba. Yung pagkakaiba ng mga inonominate sa slate, na yung pagpapahiwatig, seryoso to. Seryosong usapan yung Senado. Mahalaga yung kakayahan at integridad ng mga taon dapat umuupo sa Senado. Kaya yun ka, Ellie, siguro by this week mas malinaw na. Pero yung final na, dapat sana October 8, pero ngayon parang na-move ito, hindi ko lang maalala ka, Ellie, kung October
parang October 10. Dahil sa na-move yung, Oo, yung dahil filing na-move, oo. ng COC. So baka October, hindi ako masyadong sigurado, pero parang October 10 yung announcement nung sa slate. Pero most probably, yung pinag-uusapan lang ngayon kung ilan. Kung 6 ba o 8, yun yung mga numbers na tinitingnan, kung 6 o 8, o 10. Marami yung mas gusto yung 8, pero pinag-uusapan pa din, pinag-uusapan yung strategy. Ito kasi ka Ellie, maraming parties yung nag-uusap. Nandyan, yung Liberal Party, isa lang sa 5. Nandyan yung Akbayan, nandyan yung Magdalo, nandyan yung Tindig Pilipinas. So parang magkakaroon po ito ng koalisyon. Nandyan din yung Action Demokratiko. Opo. So dito ho, at yung sa tatlo, pag ginugil ho na ating mga listeners yung apelidong Tanyada at Jokno, siguro Oo. madali na lang makikita ang po bigat ito. nga ka Ellie, kung halimbawa pumayag si Secretary Mar, ito mga apelyido Rojas, Aquino, Tanyada, Jokno, ito talaga apelyido pa lang ka Ellie, ano na to, mahabang parang mahabang kasaysayan ng panunungkulan sa pamahalaan, at yung lahat na nanungkulan sa mga pamilyang ito, hindi tayo pinahiya. Apo. Okay, may maaga tayong message, siguro idugtong ko na rin dito po sa isyong ito. Marami nagtatanong, yung aktor po na si Dingdong Dantes. Nagdesisyon na ka Ellie si Dingdong, totoong iniimbitahan natin siya. Sinabi naman namin dati. Ito kasi ka Ellie, si Dingdong, maraming hindi nakakaalam, hindi lang artista. Advocate talaga to sa napakaraming issues. Bata pa siya ka Ellie, estudyante pa lang sa Ateneo de Manila. Marami ng mga pinaglalaban. In fact, nung buhay pa yung asawa ko sa DILG, naging partner nila si Dingdong. At yung nasa kongreso ako, yung kampanya pa lang hanggang ngayon, mga mahalagang issues tumataya talaga to. Saka tumutulong. Inimbitahan natin siya, tingin natin, magandang addition siya sa ticket. Pero ka Ellie, inuna niya yung pamilya, buntis si Marian ngayon. At manganganak by that time ng election. Parang sabi ni Dingdong, napakahalagang chapter ito sa buhay nila bilang pamilya. Ayaw niya naman na wala siya habang si Marian ay dumadaan sa kahirapan. Actually ka Ellie, maraming nangingimbita kay Dingdong. Merong nangingimbita mag-party list, merong nangingimbitang mag-district representative. Ang alam ko, meron pa nangingimbitang mag-vice mayor, pero nagdesisyon na ipagpaliban muna yung 2019 election. Okay, bagamat siguro hindi niya naman isinasara ang pintuan, pero wag muna ngayon. Oo, wag muna ngayon. In fact, ano naman to ka Ellie, open naman siya nung umpisa. Pinagdidesisyonan niya lang kung saan sasabak. Pero nung nalaman nilang buntis si Marian, nagdesisyon na siya na sa susunod na lang ulit i-consider. Ayun. Okay, una pamilya. Okay, samantala mga kasama, yan po, no, yung mga issue at sa liberal. So, bukod ho dyan, ma'am, may ano pa ho mga ating aktibidad? Yung pangalawang mahalaga ka Ellie, nung hapon na yun, parehong araw nung Martes, pumunta kami sa Senado. Pumunta kami sa Senado kasi dinefend namin sa Committee on Finance yung budget ng OVP. Pinakita namin ka Ellie kasi binawasan kami ng almost 100 million. Kumpara dun sa budget namin last year. Alam mo ka Ellie, isa kami sa pinakamababang budget sa bureaucracia. Binawasan pa kami. Diniscuss namin ito sa Senado at nagbigay ng commitment si Senator Loren Legarda na ibabalik nila yon. Kaya pasalamat naman kami na ibabalik. Ayun. At na-chepo nga na nandun kayo ma'am, ay ang akala nila, yung ibang angulo talagang pumunta kayo para puntahan si Senator Trillanes kasi na-chepo yung pag-iisip po ng warrant Oo, totoo ka Ellie. Actually, nandun kami bago mag-umpisa. Kasi dapat ka Ellie, ang umpisa nung hearing, hearing namin, budget hearing 1 o'clock. Pero na-delay kasi may event pa si Senator Loren. So, nung pumunta kaming maaga, nung sinabi na 2 o'clock mag-uumpisa, stay muna kami sa opisina ni Senator Bam. Nandun kami sa office ni Senator Bam, tapos biglang dumating si Senator Trillanes. Nung dumating siya, kinikwento niya na lumabas nga yung warrant of arrest sa kanya at anytime daw isuserve. So, yun naman, bumaba na kami para sa
bumaba na kami para dun sa budget hearing. Ang bilis lang, hindi nga kami 30 minutes ka, Eli. Natapos na. Bumalik kami sa opisina ni Senator Bam. Doon na namin nalaman na nagdesisyon si Senator Trillanes na pupunta na lang siya sa Makati. RTC para mag-post ng bail. Kaya sobrang timing. Kaya sobrang gulo sa Senado nung araw na yon kasi syempre maraming reporters. Kasi kaya nga iba ang gulo, nako, pumunta ko kay Ram para bigyan ng suporta at least nalinaw na tiyempo lang dahil sa talagang yung budget po. Pero talaga naman sumusuporta tayo sa isyung ito kay Senator Trillanes kasi Eli, napakaklaro naman kasi na talagang panggigipit yung ginagawa. Hindi naman kami magkapartido, gaya na sabi ko dati, hindi kami magkapartido ni Senator Trillanes. Pero palagay natin kahit ganun, kailangan dumamay pag nalalagay naman siya sa alanganin na hindi sa tamang paraan. Kaya yung unang lumabas pa lang yung issue, talagang pumunta tayo sa Senado para ipahayag sa kanya na nakikiisa tayo sa kanya sa isyung ito. Pero yun, yung Martes, nagkataon lang. Apo. Okay, mga kasama, so yan po issue at meron pa pala Eling isang mahalagang nakalimutan ko nung araw na yon. Nung Wednesday, nag-launch kami ng Istorya ng Pag-asa sa CSB, sa De La Salle College of St. Benilde. Tapos nung Webes saka Biyernes, nagbiyahe kami papuntang Benguet. Pumunta kami Eli ng nagbiyahe kami ng gabi ng Webes. Dumating kami madaling araw, pumunta kami sa Itogon, half day lang Eli. Yung team kasi namin last week pa nandun na kasi nagbigay ng relief assistance. Hindi lang sa Itogon pero pati sa ibang mga lugar na nangailangan ng tulong dahil nasalanta sila ng bagyong Ompong. Pero kinausap namin Eli yung ibang mga nasalanta. Kasi alam mo Eli, area kasi ng Angat Buhay yung Ifugao. Area namin yung lugar ni Congressman Teddy Bagilat. Pumunta si Congressman Teddy nung Miyerkules doon. At kwinento niya sa amin na marami siyang kababayan na nasa Itogon pa na talaga nangangailangan ng livelihood assistance. Kaya nung nagsabi sa atin si Congressman Teddy nung Miyerkules, nagdesisyon kami pumunta ng Webes. Nag-meeting kami, kasama sila nung Biyernes. At ano talaga Eli, nakakaawa yung mga tao kasi yung, alam mo yun, yung walang kasiguruhan kung saan sila papunta. Ito kasi yung mga minero, dayo sila sa Itogon, galing silang Ifugao, nandun sila sa Itogon para magmina. Magmina, apo. Kaya lang dahil dun sa landslide, may desisyon yung DNR na isara yung mining. Ang problema nila Eli, nasa evacuation center sila. Una, walang kasiguruhan kung ano yung kabuhayan na pwede nilang pasukan dahil sarado yung mina. Pangalawa, hindi alam kung saan sila i-relocate. Pinapalipat sila sa isang evacuation center. Nakalimutan ko yung pangalan ng lugar pero ayaw nila doon kasi mapapalayo yung pag-aaral ng mga bata. Pero yung kahirapan dito Eli kasi wala pang relocation site na alam mo parang mahirap kasing magdesisyon kung ano yung hanap buhay kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Tama po. Nag-offer yung gobyerno Eli ng yung balik probinsya. Ang kwento doon may mga binigyan ng 3,000, yung iba yata ibang amount para bumalik na sa probinsya at pagbalik sa probinsya nila tutulungan din sila ng DSWD doon. Pero marami kasi Eli yung ayaw. Maraming yung ayaw kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nilang hanap buhay pagbalik sa probinsya. So ito yung tinitingnan natin paano ba makakatulong yung opisina para sa kabuhayan nila. Yung nag-meeting kami Eli, yung naging desisyon nila, parang gumawa ng isang cooperative, parang grocery. Na yun yung magiging negosyo nila. Nagbigay kami ng cash assistance sa 60 families. Na yun yung pag-uumpisahan para meron ng hanap buhay kaagad. So yung 60 na po yun, sama na muna sila ron? Parang kooperatiba? Oo. Sila yung actually, Eli, mas malaki yung sasama sa kooperatiba. Pero yung initial na tulong namin for 60 families,
Pero ito, iniwan na namin ka Ellie yung cash assistance para para makapag-umpisa na. Yung kabutihan doon kasi yung diocese tumutulong. In fact, tingin namin ang laking tulong yung diocese kasi yung diocese doon sa mga wala pang tirahan para magbibigay sila ng 4,500 pesos a month, good for 6 months. Na parang meron lang pang-arkila yung mga nawala ng bahay. Malaking bagay yon. Ngayon, parang nasa process pa ng paglilista. First batch pa lang, parang 190 yung nasa listahan ng first batch. Pero ito kasi ka, Ellie, ito yung gusto nating tutukan pag sa mga biktima ng kalamidad. Ano yung tulong na mas pangmatagalan? Kasi kung relief, Pansamantala lang talaga. Pansamantala. Saka marami ka, Ellie, nagbibigay ng relief. Nagbigay din kami. Pero mas gusto namin, kesa gastusin sa more relief, gastusin na lang sa pangmatagalan na tulong. At ito din yung gusto namin gawin sa Naga City, sa Cebu. Nandun din yung team namin ngayon sa Naga City, pero para sa relief operations. Pero itong galing na kami sa Ifugao, by this week, yun na din yung aasikasuhin namin for Naga City, Cebu. Kausap naman namin si Mayor, na pag-uusapan paano ba matutulungan sa kabuhayan yung mga nawala ng kabuhayan. Ng lahat na kayo po ay isang human rights lawyer at sa anumang mga issue ng paglabag sa karapatang pantao at sa naging nakarang kampanya ng administrasyon laban po sa illegal na droga, lumitaw po yung mga aligasyon ng EJK, yung extrajudicial killings na kung saan ay basta na lang napapatay. Sabihin natin kahit na suspect o talagang siya po ay may kinalaman sa droga, parang nagkakaroon po talaga ng extrajudicial killings. Dito po sa naging pahayag ng Pangulo, kasi kayo bilang isang abogado at taga-Masido dito po sa isyong ito, ano po talaga yun? Kasi inaamin niya wala naman nagtatanong Kasi siguro kung press con, pwedeng sabihin na may mga lusot dyan na misquoted, that taken out of context o kung ano naman, etc. Pero dito siya mismo, sinabi niya. Walang tanong. Sinabi niya lang na ang tanging kasalanan niya yung extrajudicial killings. Ito, napakahalaga nung sinabing yun ka Ellie kasi unang-una matagal na may debate tungkol doon. Maraming tao nagsasabi merong extrajudicial killings, ang pamahalaan sinasabing wala. Yung Pangulo mismo nagsabi na ang tanging kasalanan niya yung extrajudicial killings. Parang confirmation nito na tama yung mga tumutuligsa na marami talagang mga pampapatay na labag sa batas. Pagkatapos nun ka Ellie, ayun nga, yung pag-presidente kasi ka Ellie nagsasabi, napakahalaga parate, di ba? Kasi ano man yung sabihin ng presidente, nakaka-influence yun ng policy. Nakaka-influence ito ng paano ang aksyon ng mga alagad ng batas. 'Di ba? Pag sinabi mo pag presidente nagsabing patayin yung mga drug addict, nakita natin na talagang yung patayan nandyan. Pero pagkatapos ng pagkasabi nun ng Pangulo, sinabi nung kanyang spokesperson na hindi ko maalala kung nagbibiro o parang mali yung konteksto. Parang sinasabi yata na yung pagpapahayag lamang ng frustration. Pero alam mo ka, Ellie, unang-una kung pagbibiro man, dapat hindi yung ginagawang biro. Kung kasi biro, hindi nakakatawa. Saka insulto yun. Insulto yun sa napakaraming mga pamilyang naiwan ng mga napatay dahil sa extrajudicial killings. Pangalawa, hindi mo dapat ginagawang parang hindi mo dapat hindi siniseryoso yun. Kasi maraming buhay yung nakitil dahil doon. Maraming mga asawa, maraming mga anak yung naulila dahil sa extrajudicial killings. Tapos ngayon parang sasambitin na parang wala lang. Kung yun naman ay pagpapahayag ng isang katotohanan, ito parang sinusuportahan mo yung kaso sa International Criminal Courts, 'di ba? Pero ma'am, yung ganyan kasi
may mga binabanggit na baka ito po'y madiin siya, no? Sa ICC nga. Pero may binabanggit ang palasyo, si Secretary Roque, na wala namang ebidensya. Kumbaga sa verbal, wala wala hong matibay na ebidensya. Pwede ho ba ito maging ebidensya sa mga ganyang kaso? Pwede maging ebidensya ka, Eli. Parang ano din yon. Halimbawa, nasa korte ka, meron sa yung akusasyon. Meron sa yung pag-aakusa. Pagdating sa korte, sinabi mo, oo, tanggap ko, ako nga yung gumawa niyan, hindi na magpipresenta ng ebidensya. Kasi wala nang mas malakas pang ebidensya kundi yung pag-amin. Opo. Yun na mismo yung ebidensya. Kaya yun nga ka, Eli. Yun yung bigat nung sinabi. Ito siguro pagpapaalala sa aming mga public officials na hindi namin pwedeng ginagawang biro yung mga mahahalagang issues na bumabagabag sa ating bansa. Kasi yung implikasyon nito malaki. Dahil meron ka pangyarihan na pinapahiram sa amin. Kaya ito ka, Eli, gaya ng sabi ko, yung implikasyon niya nga napakalawak. Kasi kung seryoso ka, hindi na kailangan ng ebidensya. Tama. Kung hindi ka naman seryoso, hindi yun pwede kasi pangulo ka. Kasi ako, 17 years po ako nag-cover sa Malacanang, bilang Malacanang reporter. Talagang pag may binanggit ang isang pangulo, parang nagiging policy po ito. Bagamat hindi batas, pero yung parang yan po yung senyales sa lahat, maging sa mga kongresista at senador, na ito ang gusto ng pangulo. Oo. Totoo. Kahit na may mga ma'am, 'di ba? Halimbawa, sa ekonomiya, kung ano man sa panukalang batas, binanggit sa speech, senyalis na 'yon sa ibang sektor. Oo, actually declaration 'yun ng policy. Pag nagsalita yung pangulo, pagpapahayag 'yun ng isang kagustuhan. Kaya ngayon yung pagpapaalala sa pangulo, sa aming iba pang mga opisyal ng pamahalaan na yung bawat sasabihin namin merong kaakibat na responsibilidad. Dahil hinalal nga kami ng taong bayan. Kung ano yung sasabihin namin, dapat reflective yun sa mga naghalal sa amin. Tama, opo. So, yun ho, siguro dapat maging maingat. Hindi lang siguro Pangulo, lahat po ng opisyal ng gobyerno, katulad ng isang opisyal, yung mambabatas na nagbiro, o wala kayong PRC license pag hindi nyo ibinoto sa ganito. Yun, paminsan kasi, di ba may kasabihan ka, Eli, na yung isda nahuhuli sa sariling bibig. Yung sinabi nung mambabata sa PRC, pagpapakita na yung mga resources ng gobyerno ginagamit sa, 'di ba, sa pangangampanya ng ilang mga opisyal ng pamahalaan. Pero sa kabutihang palad mukhang hindi naman umeepekto dahil sa kung tumakbo siya noong mga 1987, 24 kasi kukunin senador doon Ngayon 12 lang Kaya malabo siyang pumasok sa ngayon. Okay, pero dito ho, ma'am, may binabanggit at isa po sa mga law expert na si naging guest po natin dito, si Dean Antonio Labiña, former dean natin ng School of Law. May mga binabanggit yung mga admission daw ng Pangulo being guilty of yung extrajudicial killings during his term. Pwedeng gamitin para maging basehan sa kanyang impeachment. Pero alam naman natin, impeachment numbers game yan. Masyadong political kasi. Pwedeng gamitin kung talagang magiging parehas lahat. Siguro. Ito kasi ka, Eli, unang-una yung impeachment, parate siya mag-originate sa House of Representatives. Yung mga nakaraang 2 taon na makikita natin kung paano umaksyon at magdesisyon yung House. Parang at this point, mahirap na idaan sa isang impeachment proceedings kasi alam natin na walang mangyayari. Pero kung ang tanong, grounds ba siya for impeachment? Definitely. Ngayon. So, yun ho mga kasama. Pero ang realidad, numbers game ho. Bilang po ng mga mababatas ang magdedesisyon kasi ito po'y politika. Ito, nakita ko yung quote ni Secretary Roque na sabi niya, he merely wants to underscore the point that he has not been accused of corruption nor has he engaged in political vendetta. So, pero ganun pa din 'yon, 'di ba? Ganun pa din 'yon ka, Eli.
Parang halimbawa, yung sinasabi mo kasi, isang bahagi lang yun ng kwento. Pero kung ang sinasabi mo kabaliktaran sa nakikita ng tao o sa ginagawa mo, parating may pagduda sa sinasabi. Halimbawa, pag sinabi mong laban ako sa korupsyon, pero may mga nakapaligid sa'yo na inaakusahan ng korupsyon na wala kang ginagawa. Yun. O may ginawa ka man, nire-appoint mo ulit. Ano yung mensahe? Ayun. Kaya yung sa atin, ka Ellie, it is one thing na walang kaso sa'yo laban sa korupsyon. Pero isang bagay na napakahalaga din, sana para seryoso ka sa sinasabi mo, yung mga naaakusahan na nakapaligid ng korupsyon, dapat magpakita ng mas ngipin na pag etong taong ito naakusahan ng korupsyon, tanggal siya sa pamahalaan. Pero hindi yung matatanggal sa posisyon tapos Lilipat lang. lilipat lang. Okay, so yun ho mga kasama, yung issue po sa EJK. Samantala, mamaya sa ating pagbabalik, maganda pag-usapan din natin, ma'am, no? Yung nakakapangamba ho ito dahil sa tinatayang abot sa 7.1% ngayong September ang inflation. Ayon po yan sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. May mga report doon na ang sinasabi, yung inflation kasi yung pinakahuli ay 6.4%. At may mga pagtataya na baka umabot ng 7.1% ngayong September. Pero kung ating susundan yung mga naunang pahayag po ng palasyo at ng mga economic managers, ginagawan na raw ng paraan at narinig ko pa sa pahayag mismo ni Secretary Roque, hindi natutulog sa pansitan ang gobyerno, administrasyon. So ginagawa ng paraan. Pero kung nagawa ng paraan, siguro marahil kulang ho siguro yung pagresolba. Ano po nakikita nyo rito? Yung sa akin talaga, Ellie, napakatagal na panahon yung hinayaang dumaan bago sineryoso yung problema. Kung naalala ka, Ellie, pagpasok pa lang ng 2018, kumukulit na tayo, ka Ellie, nitong presyo ng bigas. Kung naalala nyo, ka Ellie, nag-press con pa kami noon. Naalala ko, sumulat pa si Secretary Piñol sa Facebook. Nagre-react dun sa ating press con. Ininsulto pa nga ako eh. Apo. Pero yun nga, ka Ellie, nung panahon na yun may problema na eh. Ayaw lang nilang harapin. Nung tinatawag natin yung kanilang atensyon, galit pa. Apo. Pero sa akin, ka Ellie, dapat late last year na-anticipate na nila yung problema. Nung hinihingi na natin sa kanila na harapin nila, tayo pa yung masama. Nag-react, sobrang tagal na. As early as March, alam na natin na malaki na yung problema, pero hindi pa talaga ginagawa ng paraan. Ang ina-assure pa tayo noon na okay na yung problema sa bigas. Kasi mag-harvest na, meron nung una nga, ka Ellie, ayaw mag-import, 'di ba? Nung una ayaw mag-import, naalala ko, Secretary Piñol, pinagyayabang niya yung rice self-sufficiency. Oo, 99% yata yung rice self-sufficiency natin. Meron ng mga kasamahan sila na sinasabi na hindi kailangan mag-import, hindi pinapansin. Opo. Yung sa atin lang, ka Ellie, okay lang naman na huwag pansinin kung hindi naapektuhan yung mahihirap. Pero dahil sa maling assessment, dahil sa maling pagdesisyon, yung mga mahihirap talaga yung apektadong grabe. Kinikwento namin ito, ka Ellie, mula pa beginning of this year. Naikot ako ng ikot, yung problema talaga ng lahat, yung presyo ng bigas. Kailan ba sila nag-aksyon? Nag-aksyon sila ngayon na lang na third quarter. Yung importation, ang sinasabi nga, ma'am, ng ibang eksperto ay dapat last quarter inire-ready na yan. Dapat last year pa, ka Ellie. Last quarter nung 2017, inire-ready na yan. Actually, kung titingnan natin, ka Ellie, yung account din ng ibang mga opisyal ng pamahalaan, sinasabi nila na last year actually, nagsasabi na kami na kailangan na natin mag-import. Pero kinukontra nung iba.
naalala ko si Secretary Piñol ang isa sa mga kumukontra. At nag-aaway yung council at Yun na yung nga, administrator. yung away nung administrator sa kanong council, tayo yung apektado. Di bale yung ibang may pantustos, pero yung mga mahihirap talaga na parang isang kahig, isang tuka, napakalaking bagay para sa kanila yung pagtaas ng presyo ng bigas. Gaya ng, ito uulitin ko, hindi lang isa, hindi lang dalawa, yung mga nakakausap natin na nagsasabi na dati nakakakain kami ng 3 beses ang araw, ngayon hindi na. Ito sikmura na to ng tao. Yung inflation, kung naalala natin, yung target ng gobyerno, 2 to 4%. Nung lampas na siyang 4, kinokol na natin yung atensyon na ang taas na ng inflation. Parati sinasabi sa atin, hindi kasi next month pababa na yan. Ngayon sino ba yung tama? 'Di ba? Sinabi na natin na pataas pa ng pataas, hindi naniniwala. Pero ito nga dahil sa maling pag-aksyon, dahil sa maling polisiya. Parating sinasabi na dahil sa kataasan ng world prices ng langis, contributory yun. Pwede makadagdag talaga. Talaga namang nakadagdag yun. Pero yung lahat ng mga katabi natin na bansa, bumibili din, nag-i-import din ng langis. Pero hindi ganito kataas yung inflation. Ang layo na natin sa mga katabi natin na bansa. Dati tayo yung pinakamababa Yung mga naunang taon tayo yung pinakamababa. Ngayon, ang layo na natin. Ngayon 6.4 kung magsi 7.1 ang laki ng implication pag tiningnan natin yung dinisect kung ano ba yung nag-contribute sa inflation. Number 1 bigas yung presyo ng bigas. So ang gusto sabihin, yun, self-inflicted na kasalanan. Hindi ito dahil sa problema sa labas. Yung problema sa labas, yun yung contributory. Pero yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain, napakataas. Yung kataasan pa ng presyo ng langis, nasabayan pa ng pag-implement itong provisions ng excise tax sa Train 1. Kaya yung hinihingi nga natin, baka pwedeng isuspend muna. Kasi tataas na naman. Ngayon, bagong taas pa lang yung gasolina sa January. Kung susundan natin yung Train 1, tataas na naman ulit. Saan pa pupulutin yung ating mga kababayan nito? At dito yung sa pagkawala ng NFA rice, naapektuhan din ma'am yung mga commercial kasi yung sa law of supply and demand, kapag nawala yung supply ng NFA, tataas matik yung commercial rice. So lahat tumaas, apektado lahat. Kasi under the law, dapat yung NFA parati siyang may nakatago may imbak na at least 15 days worth na buffer stock. Dalawa yung dahilan nito, pag nagka-calamity, merong siguradong pagkain. Pangalawa, pag tumaas yung presyo ng commercial, meron kang pang flood sa market para bumaba yung presyo. Pangkompetensya siya. At sa mga panahon na walang ani, dapat nga 30 days yung buffer stock. Dumating sa panahon na yung buffer stock natin isang araw na lang. Kaya nagtataasan yung presyo ng bigas sa market. Wala tayong panglabas para bumaba yung presyo. Yung sinasabi until very recently, bago nag-import, ang sinasabi, wala naman talagang kakulangan sa supply. Kung naalala natin paulit-ulit itong sinasabi ni Secretary Piñol na walang kakulangan sa supply. Lang talaga, marami yung nag-hoard, marami nag-speculate, pero ba't wala mabili na mura ang bigas? Saka ilan na ba, kung may accusation sa SONA ni Presidente, sinabi ito. Kung may accusation na may hoarding, bakit? Ilan na ba yung nahuli? Ang sabi pa nga ng Pangulo, natatandaan ko Kilala niya na. Oo, kilala na. Bakit wala nakakasuhan? Meron namang ni-raid. Ilan ba yung nakuha dun sa ni-raid? Kasi kung magsasabi ka na kaya nagtataasan yung presyo, hindi naman dahil sa supply, kundi may hoarders, ano ba naman yon? Dapat nahuli na natin yung mga hoarders na yon. At dapat yung mga nakuha natin na bigas sa kanila, yun na yung nilabas natin sa market. Pero ano nangyayari ngayon, hindi tayo nag-react maaga
Ngayon naman, import tayo ng import. Tama. And ano yung implikasyon ng import na nag-import? Ang taas-taas na ng exchange rate. Bagsak na yung value ng peso. Pag nag-import ka, labas ka pa ng labas ng dolyar. Opo. At eto ngayon, alam ng ibang bansa na kinakailangan natin ng bigas, syempre pataasan na yun ang presyo. Ako, Di ba yung siguradong ganun kaya gagawin nga, sa atin. di ba yung strategy pag Lugi mag-import tayo ka, dyan. hindi mo sasabihin. Pero ngayon, wala na tayong choice kasi kulang yung bigas. Opo. Nakita natin parang nasa importing spree na yung pamahalaan. So ano yung epekto nito sa sarili natin mga magsasaka? Ayun. At pati yung reserba nating dolyar, baka maapektuhan to. Sobrang, nagtaas na naman tayo ng interest rates. Yung nakaraang araw, nagtaas na naman tayo. Ano yung epekto nito? Yung epekto niya sa ekonomiya, napakalaki. Una, gusto natin mas maraming investment sa atin kasi yung trabaho, yung employment, gusto natin mabigyan ng trabaho yung mga tao. Pagtaas ka ng taas ng interest rates, una, mas konti yung makakautang. Kasi pinababagal po yan, sinasadyang ipabagalin ng ekonomiya para makontrol yung inflation. Oo, para makontrol yung inflation. Pero ito nga ka, Eli, na napipilitan kang itaas yung interest rates. Pero yung dahil sa mismanagement ng maraming bagay, pero maraming apektado dahil dito. Ito yung nakakalungkot. Nakakalungkot siya kasi pwede namang naiwasan. Opo. Kung mas maaga lang saka mas tama yung paraan ng pagsugpo ng problema. Pero dito ho ay ako bilang isang nag-obserba at matagal na rin po sa media, para lumilitaw, ayaw aminin na may pagkakamali. Yun na nga. Pero bakit nagbibigay sila ng solusyon kung wala sila ng pagkakamali? Yun na nga, kaya yung sinasabi ko kay Eddie, first step, di ba? First step sa pagresolba, aminin na may problema. Opo. Para nahahanapan ng maayos na solusyon. Pero ito nga, masyado nang huli tayo nag-react.